Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Hatid sa inyo ng impilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Ang programang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service ay hatid po sa inyo ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa ilalim po ng patnugot ng Presidential Communications Operations Office. Kasama pa rin po ang ating Global na Tayo team mula sa ating Master Control. Of course, nandyan si Mr. Milo Jonella, sa ating Wildcast Hero, and of course sa ating live audio streaming. Kasama natin si Jerome Toledo at ating Executive Producer, si Ms. Stephanie Vicente. Kami po ay inyong nasusubaybayan, napapanood at napapakinggan live sa pamamagitan po ng ating Facebook broadcast live sa inyo po mga Facebook browser. I-type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service at sa ating real-time, on-time PBS live audio streaming. Sa inyo pong mga cellphone, laptops, and desktops. Kung kayo ay may smartphone, punta lamang po kayo sa Google Play. At kung kayo naman may iPhone, punta lamang po kayo sa App Store. Ngayon dun po sa mga browser na yan, i-type nyo lamang eBox PBS Receiver. E as in Elephant, V as in Victory, O as in October, X as in Xerox. At kapag na-download nyo na po yan, i-tap nyo lang at makikita nyo na ang mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Isa na po doon ang Radyo Pilipinas World Service. Ayan, okay. So, paki-like and follow lang po ang ating FB Facebook page at paki-subscribe sa ating Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. At binabantayan po natin ngayon sa mga oras na ito yung pagpunta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa National Housing Expo ngayong araw na ito hanggang bukas dito po sa may World Trade Center sa may Pasay. Narito po ang pahayag ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa National Housing Expo. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Ahensya ng pamahalaan, the heads of the key shelter agencies that are here today para ay mabuksan itong expo na ating ginawa na ang kauna-unahang expo, housing expo, na suportado at sponsored ng pamahalaan ng Pilipinas. Kaya po ito ay napakalaking bagay po para sa amin. Ang pinakamahalaga na kasama natin dito ngayon ang mga benepisyaryo ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program. Aking mga kasama sa pamahalaan, ating mga kaibigan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw, muli nating ipinagtitibay ang ating pangarap na ang bawat pamilyang Pilipino na magkaroon ng ligtas, maayos at sariling tahanan. Ang pagkakaroon ng sariling bahay ay nananatiling mailap para sa marami nating kababayan. May mga pamilyang taon nang nangungupahan, palipat-lipat ng tirahan, laging may pangamba na baka sila ay mapaalis sa kanilang tinitirahan. May iba naman, siksikan na lang sa maliit na kwarto, nagtitiis para lang may masilungan. Kaya naman, nagsusumikap ang pamahalaan na palawakin ang ating programa, pabilisin ang mga proseso, at palalimin ang suporta sa sektor ng pabahay. Sa Housing Expo na ito, makikita natin ang bunga ng pagtutulungan ng gobyerno, pribadong sektor at ng mga tinatawag nating housing agency. Handog dito ang iba't ibang serbisyo mula sa pagpaplano ng disenyo ng bahay, financial assistance, hanggang sa pagproseso ng housing loan.
Mayroon din tayong programa na Green Lane upang makatulong na climate resistance o handa sa anumang uri ng hamon ng panahon ang inyong mga tahanan. Basta't usaping pabahay, isa sa mga matatag at mapagkakatiwalaang katuwang natin ay ang pag-ibig. Ngayong taon lang, itong taon lamang, sa pamamagitan ng pag-ibig, mahigit 57,000 miyembro ang nabigyan ng pagkakataon na makalipat sa sariling bahay o mapaayos ang kanilang tinitirahan. Kasabay nito, halos 75 bilyong piso rin ang naipamahagi na cash loan. Nakatulong ito sa halos 3 milyong miyembro para tugunan ang kanilang agarang pangangailangan. Sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Filipino Housing Program o tinatawag nating 4PH program, mas marami na ang nabibigyan ng tulong sa pabahay. Sa pamamagitan ng Pag-ibig Fund, maaari nang makakuha ng abot-kayang housing loan. Kabilang na ang alok na 3% interest rate kada taon para sa mga kababayan nating maliit ang kita. Kasama rin ang ating mga mahal na OFW na pwedeng makinabang sa mababang interest rate na ito. Pwede rin mag-apply ang mga benepisyaryo at graduate ng Pantawid Pamilyang Pilipino or 4P na program sa tulong ng ating Expanded 4PH. Bilang bahagi ng selebrasyon ng National Shelter Month, magkakaloob tayo ng mga notices of approval para sa mga pamilya mula sa Los Baños, Laguna, Lucena City, Iloilo City, Caloocan City na pinagkalooban ng Certificates of Entitlement sa bisa ng isang Presidential Proclamation. Sa wakas, formal nang mapapasa inyo ang mga lupang matagal na ninyong tinitirahan, lupang tunay na maituturing na nasa inyo na. Ilan lamang ito sa mga patunay na ang pangarap, basta't sinamahan ng tiyaga at may suporta mula sa pamahalaan, sa pribadong sektor, lahat ng sektor ng ating lipunan ay kayang maging realidad. Kaya't maraming salamat sa ating mga katuwang mula sa pribadong sektor, ating mga developer, financial institution, at sa buong sektor ng pabahay. Naway, lalo pa nating patatagin ang ating paglilingkod upang mas marami pa tayo mga kababayang Pilipinong na matutulungan. Mga kababayan, ang bahay ay hindi lamang istruktura. Sa tahanan, unang nahuhubog ang pagkatao, umuusbong ang pag-ibig at binubuo ang mga pangarap. Kaya't hanggat may mga Pilipinong nagnanais ng sariling tahanan, hindi po titigil ang pamahalaan sa aming pagkilos. Walang hihinto sa trabaho, walang may iwanan sa bagong Pilipinas. Sa pagtutulungan natin, mas mapapabilis ang pagdating ng araw na ang bawat Pilipino ay may sariling tahanan, mamahalin at maipagmamalaki. Maraming salamat. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po ating mahal na Pangulo. Inyo pong napakinggan ang naging talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pangunguna po niya sa National Housing Expo ngayong taong ito. Dito po ginanap sa World Trade Center. Patuloy po yan ngayong araw, October 23 hanggang bukas, October 24. Yung National Housing Expo na yan. Sa pakikipagtulungan na rin po ng iba't ibang mga ahensya, kasama ang Pag-ibig Fund. Pero yung pong National Housing Expo ay spearheaded ng DHSUD, Department of Housing and Settlements and Urban Development, DHSUD. Pero kasama rin po dyan ang Pag-ibig Fund para po sa ating mga kababayan nga nais na magkaroon ng sarili nilang bahay at lupa. At kung magkano ba ang pwede nilang ma-loan sa Pag-ibig, batay na rin sa kanilang premium o contribution sa Pag-ibig Fund. So pagpunta po ng mga kababayan natin doon, dyan sa World Trade Center, kung saan ginagawa yung itong Housing Expo,
may nakaantabay na pong Pag-ibig personnel dyan para tulungan yung pong mga gustong maka-avail ng pabahay, yung bahay at lupa. Kukumpute na po doon on the spot kung magkano ba talaga ang kaya nyong i-loan o pwedeng i-loan. Depende sa uri ng bahay, depende sa uri ng disenyo, laki ng lupa na titirikan ng inyong pong bahay. Pero may mga alam ko may mga discount yan discounted yan yung mga pabahay niyan na nandiyan sa World Housing Expo. At ito pong mga developer na involved diyan may magandang track record na sa Pag-ibig Fund. Ito po yung mga developer na talagang pinagkakatiwalaan ng Pag-ibig Fund na ibigay o i-loan out ang pera sa kanila para po sa mga kababayan nating nais magkaroon ng sariling bahay at lupa. So that means subok itong mga developer na kung ano yung ipiniresenta, yun ang ibibigay, ito turn over sa kanila ng maayos. Yan, sige. So, yung ating mga overseas Filipino workers na nasa labas ng bansa, kung gusto nyo pong humabol, sabihan nyo po yung inyong mga kamag-anakan, yung inyong mga anak, asawa, na pumunta sa World Trade Center. Kung malapit din lang naman kayo dito, para makita po kung gusto nyo magkaroon ng sariling bahay at lupa dito sa Pilipinas, para naman may pinupuntahan yung pera pong pinagpapaguran ninyo, dito kayo. Kasi nakakasiguro na kayo. Kasi mismong gobyerno ang nag-aalok nito, katuwang ang private sector. Di ba mas maganda yung kesa upa ka ng upa ng bahay, napupunta lang doon sa may-ari ng bahay, yung binabayad mo na buwan-buwan sa renta, kaysa magkaroon ka ng sariling bahay. Di ba? Kasi maski na hinuhulugan mo na ng 10 taon yung inuupahan mong bahay, hindi pa rin mapupunta sa iyo yan. Di ba? Hindi pa rin sa iyo yan. Kumpara mo dun sa maski na medyo mabigat, mahirap yung proseso, sa loob ng 10 taon, marahil meron ka ng sariling bahay at lupa, may titulo ka nang hahawakan. Kumpara mo sa umuupa. Yun nasa sa inyo po yun. Kung ano bang mas pabor sa inyo, umuupa o naguhulog ng bahay at lupa para someday in a span of 10 to 12, 15 years, sa'yo na yung bahay at lupa na iyong tinitirhan. May titulo ka na. Okay? Alright. Marami pa ho tayong mga tatalakayin sapagkat mamaya later on, susubukan po natin makipag-ugnayan sa Office of Civil Defense Region 2 para alamin naman po natin ang lagay ng ating mga kababayan dyan matapos ang pananalasa ng bagyong Salome. Mamaya po sa pagbabalik ng ating programang Global na Tayo. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol.
kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo. Dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. Alright, habang inantabayan na natin ang ating Office of Civil Defense Region 2, may paalala lamang po ako sa ating mga Filipino seafarers. Nakarating na po ang balita dito sa Pilipinas. Matagal na pala nangyayari ito. Yung ating mga Filipino seafarers na dumadaong sa mga pantalan sa Estados Unidos ay dinideny ang entry sa mga US ports. At hindi lang yan, itong mga US authorities sa mga pantalan umaakyat sa barko na mga dumadaong na mga barko sa kanilang mga pantalan. Kasama na ang mga cruise ships. Ang nangyayari po, pumapanik itong mga US authorities na ito, lalo na kanilang mga US authorities sa mga pantalan na sa mga ports, tinatarget ang mga seafarers. Pag sinabi po nating seafarers, hindi lamang Pilipino, kundi iba pang nationalities ng mga seafarers. Hahanapin yung kanilang mga cellphone, hihingiin yung kanilang mga cellphone, at kapag may nakita di umano na pornographic material sa kanilang cellphone, agad itong kukumpiskahin at kakasuhan, iimbitahan para maimbestigahan, kakasuhan, more, didideport. Yung mga Filipino seafarers at iba pa mga seafarers. Nangyayari na po pala ito. Kaya lang ngayon lang na nalagay sa spotlight itong sitwasyon na ito sapagkat napakarami na po nagiging biktima, napakarami na po ang napeperwisyo sa trabaho ng mga Filipino seafarers at iba pang mga foreign national ng mga seafarers, particularly mga Pilipino, sapagkat dumadating po sa punto na dinideport, Siyempre, iimbitahan yung Pilipino seafarer para imbestigahan, hindi na huhihintay nung barko nila yan o kaya nung cruise ship na matapos yung investigasyon. Aalis ho yung vessel, aalis yung cruise ship, maiiwanan ngayon yung Pilipino na iniimbestigahan doon sa US port. I-deport. Pag natapos yung investigasyon, may kasalanan siya o wala o involved siya, wala nang magagawa yung Filipino seafarer. Wala na yung barko wala na yung vessel wala na yung cruise ship na sinasakyan niya, pinagtatrabahuan niya. So, i-deport. Okay? I-deport. Pero sagot naman po lahat ng US government yon. Pero hindi yun ang mahalaga Ang dito is nalalabag yung karapatan ng ating mga Filipino seafarers. Bakit ko nasabing nalalabag? Tulad nga ng sinabi ni DMW Undersecretary Bernard Olalia sa panayam ko sa kanya sa Bangon Bayang Mahal. Dahil dapat alam ng Pilipino, yung kanyang Filipino seafarer, yung kanyang sasabihin kapag dumating sa punto na umakyat ang mga US authorities sa barkong kanya sinasakyan, sa cruise ship na kanilang pinagtatrabahuhan, at kapag hiningi yung mga papeles, hiningi yung mga cellphone sa kanila, dapat alam ng Filipino seafarer ang sasabihin. Una pa raw, sabi nga ni Yusek Olalia, sa anong basihan nyo hinihingi yung mga cellphone namin? May nagawa ba kaming paglabag sa batas ninyo? Diba? Or, pangalawa, hindi ko bibigay hanggat hindi ako nakikipag-coordinate sa aking embahada dito sa Estados Unidos, at least sa pinakamalapit na embahada sa nasabing port. At kinakailangan din nakikipag-usap kayo sa aming Philippine Embassy officials, maging sa ating mga migrant worker officers. Yung mga migrant worker officers po yan, bagamat sila ay nasa Philippine Embassy, sila ay under ng Department of Migrant Workers. So, dapat ganun po ang binabanggit natin. Dapat nakarecord yun. Hanggat maaari, mayroong isang Filipino seafarer. Kung marami kayong Filipino seafarer sa isang vessel o sa isang cruise ship, habang hinihingi sa inyo yung mga dokumento, yung mga cellphone, merong isang nagre-record at naririnig yung inyong discussion. Kasi bakit? Magagamit po nyo yan sa pagsampa ng kaso laban dun sa mga US authorities na yon. Yun ay kung nasa
US port pa kayo, nasa United States pa kayo. Once na na-deport na kayo at nakabalik na kayo sa Pilipinas, mahirapan na po kayong magsampa ng kaso laban sa kanila. Kaya kinakailangan habang kinakausap kayo, dapat may habang nasa US pa kayo, halimbawa nasa US custody kayo, talagang pinilit kayong sumama sa kanila, dapat kinakailangan habang ini-interrogate kayo, dapat nandoon na yung presensya ng ating embahada at saka ng migrant worker officer para po dokumentado lahat ng ginagawa nila sa inyo. Okay? Pero ito po kasi ginagawa ng US ngayon, bahagi ng kanilang drive laban sa mga illegal immigrants. Okay? Sa mga illegal immigrants. Alam niyo naman po 'yan, yung policy ngayon ni US President Donald Trump na paglaban sa mga illegal immigrants, di umano paghuhuli sa mga illegal immigrants. Ang problema, hindi lang illegal immigrants ang nadadampot pati po yung mga legal na mga migrants, yung mga minsan meron nga mga kaso na US citizen na porque ang kulay brown, kulay Pilipino, porque ang itsura mukhang incheck, porque ang itsura mukhang Mexican, nadadampot nakakasuhan at nadideport. Maniwala nga kayo nagsilbi siya sa US military, naging serviceman na napakahabang panahon. Tapos yung mga anak niya nagsisilbi na rin sa US military, pero anong nangyari? Dinampot pa rin siya at na-deport. Ganun katindi po dun. Kaya't paalala po yan sa ating mga Filipino seafarers. Alright, sa puntong ito, nasa linya na po natin ang komunikasyon ng ating Office of Civil Defense Region 2. Kasama po natin walang iba kundi si Regional Director Leon D.G. Rafael. Magandang araw po, Director Rafael. Si Ray Sampang po ito sa programang sa programang Global na Tayo. Magandang umaga rin, Ray, at sa lahat ng sumusubaybay sa iyong programa. Alright, thank you very much po, Director Rafael, sa pagpapaunlak. Napatawag po kami upang malaman, kamustahin ang sitwasyon ng ninyo dyan matapos po itong bagyong si Salome. Kamusta na po ang inyong monitoring sa mga lugar na apektado ng bagyong Salome, particular po sa lalawigan ng Batanes? Sa ngayon, Ray, nakausap ko rin yung PDRMO ng Batanes, kanina-kanina lang, at nagsabi na nakakararas pa rin sila ng pag-uulan doon sa Batanes sa ngayon. At mayroon naman konting hangin. Sabi nga niya is mas malakas pa raw yung ulan nitong nakaraang linggo sa kanila kaysa yung pagdaan ni Bagyong Salome sa ngayon sa kanila sa lalawigan ng Batanes. Okay. So, sa ngayon po, may nararanasan pa, as we speak, may nararanasan pa rin sila mga pag-ulan. Pero hindi na po gaano kalakasan katulad noon. Hindi na tawa kalakasan at hanggang sa ngayon. Sa katunayan nga ay na-cancel nga yung mga commercial flights papunta sa kanila at saka yung mga inter-island flights sa ngayon. Alright. Pero nung pong kasagsagan ng bagyong Salome, meron po bang reported na nasawi o nasaktan dyan po sa bahagi ng Region 2 at maging particular dito sa Batanes? Sa kabutihang palad, Ray, wala naman silang naiulat na nasaktan at sabi nga nila isa katamtaman lang yung hangin at saka ulan na naranasan nila sa buong magdamag. Okay. Pero ganun pa man, kamusta po yung mga tulong na maaari pa natin ma-extend sa kanila, particular dyan sa nakaranas ng sabi natin pagbaha, kung meron ba tayong mga na-reported na pagbaha, bagamat sabi nyo nga hindi naman ganun kalakasan yung bagyo? Sa ngayon ay wala namang na-report na pagbabaha o anumang naging sitwasyon sa kanila sa pagdaan ng bagyong Salome sa lalawigan ng Batanes. Sabi naman ni PDRMO kanina ay nasa mabuti naman silang kalagayan at yung sa mga tulong na binibigay namin sa mga nasasalanta ay sa Batanes, lalong-lalo na ay nakapreposition na po yung mga tulong na binibigay ng ating gobyerno. Dahil alam nyo po at mahirap naman yung magdala ng mga pangailangan nila doon. So ginagawa namin ito pag maganda yung panahon at kung sakali man at nagamit nila yung mga tulong na yun ay nakandang pagkain o ano mga non-food items na pangangailangan nila,
ay agad naming nire-replenish pag gumaganda yung panahon at through mga helicopter o kaya mga C-130 yung nagdadala sa kanila sa lalawigan ng Batanes. Do we have any reported stranded tourists, local or foreign, Director Rafael? Sa ngayon, wala pang naiulat yung Batanes sa atin, pero malamang dahil na-cancel yung flight sa ngayon, malamang may mga na-stranded doon at kung babalik yung operasyon ng ating mga eroplano by bukas, ay malamang na makakabalik na rin sila dito sa mainland. So, we can safely say, Director Rafael, na hindi rin naapektuhan ng power, yung supply ng power and telecommunication sa Batanes. Wala, sa Mangday, walang epekto yung pagdaan ng bagyo sa mga kuryente o kaya komunikasyon. Sa katunayan nga ay nakakapagpadala yung Batanes sa amin ng 10 seconds na video clip ng weather update sa kanila. Kaya yun naman ang namin at hindi kami nawawalan ng komunikasyon sa kanila hanggang sa ngayon, Ray. Okay. Well, that's good to hear. Director Rafael, na hindi masyadong nakaapekto sa kabuhayan ng ating mga kababayan dyan sa Batanes, maging dito sa kabuuan ng Region 2, itong bagyong si Salome. Maraming salamat po, Director Rafael, sa oras na pinagkaloob nyo sa amin at sa impormasyong ibinahagi nyo sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat din, Ray, sa pagkakataon na at least nalaman ng mga kababayan natin, lalo yung may mga kamag-anak sa Batanes, na nasa mabuti naman po silang kalagayan. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ang ating pong Director ng ang ating Regional Director ng Office of Civil Defense Region 2, Director Leon D.G. Rafael. At sa pamamagitan po ng ating pangangamusta sa ating Regional Director ng OCD Region 2, tayo po ay unti-unti na magpipinid ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. At pero bago po ako tuluyang magpaalam, paalala lang, please like and follow our Radyo Pilipinas World Service Facebook page. Gayun na rin po, subscribe to our Radyo Pilipinas World Service YouTube channel and download our PBS Radio app, eBox PBS Receiver. Sa ngalan po ng ating mga nakatuwang sa ating Global na Tayo team, sa ating Master Control si Mr. Milo Junela, sa ating Wirecast si Hero, sa ating live audio streaming si Jerome, and of course ang ating Executive Producer for today, lagi naman, si Miss Stephanie Vicente. Ako po yung lingkod, Ray Sampang, hanggang sa susunod na edisyon ng programang Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!